Pinatigil muna ang pag-aangkat sa mga hipon, alimango at iba pang mga kauri nito mula sa mga karatig bansa natin sa Asya. Ito'y para matiyak daw na hindi kakalat sa Pilipinas sa mga sakit na pumepeste sa mga lamang dagat na ito sa ibang bansa. Paano nga ba tayo makakasiguro na sariwa at ligtas kainin ang bibilhin nating mga hipon at alimango? Alamin natin yan sa live report ni Love Anuver. Love, paano nga ba? Ivan, sa kabilangan ng pagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magangkat na ang Pilipinas ng mga hipon o mga ibang nagtitinda ng hipon sa ibang bansa, ay tinitiyak naman nila na meron pong sapat na supply ng hipon dito sa ating bansa. Kaya nga lang, merong konting mga problema tayong nararanasan ngayon tungkol sa mga hipon na to na dapat ay hindi natin inaangkat. So, kasama po natin ngayon mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources si Ma'am Ligaya Cabrera. Siya po ang Fish Health Officer doon. Magtatanong po kami. Good morning po ma'am sa inyo at maraming salamat at kami inyong pinaunlakan. Ma'am, una pong tanong, ano po ba yung hindi dapat na inaangkat na mga hipon? Anong klase pong hipon mo? Okay. Ang hindi dapat natin iangkat ngayon, sa panahon ngayon, ay ang broodstock ng P. banamei. Ito yung hipong puti, kung tawagin dito sa atin sa Pilipinas. Okay. At saka, meron din kasi nag-aangkat ng P. monodon o yung Pineus monodon. So Yun yung itong support. nakikita po natin ngayon, ma'am, unahin natin, ito po Ito ang ngayon? P. banamei. So hindi po dapat natin inaangkat yan? Hindi natin dapat angkatin ang broodstock nito dahil meron ngayong kumakalat na sakit. Ang tawag dito ay EMS o yung Early Mortality Syndrome. Okay, ma'am, sige, isa-isayin po natin. Ito may nakikita ako, ito yung tinatawag nila parang tiger prawn. So, pwede po ba ito o hindi pwede sa naangkatin po natin? Katulad ng sabi ko kanina, merong umaangkat nga na broodstock, so hindi rin pwede. Lahat ng crustaceans. So, hindi rin pwede. Ano po ba yung mga sakit ng hipon na pwede maka-apekto naman sa taong makakakain nito? Wala namang epekto ang sakit ng hipon actually sa tao. Pero sa kalidad ng hipon, meron. Hindi sila magandang tingnan. Ganun lang naman. Meron po Saka bang... madali agad mamatay kung mayroong sakit. Okay, so yun ang problema. Yun ang problema. Wala po bang epekto nito na parang pwedeng magkaroon ng konting food poison, mga ganong factor? Wala bang dapat ikatakot yung ating mga kapuso? Wala naman. Wala namang dapat ikatakot. Wala. Okay. Ano po yung tips natin para masiguro po na yung ating mga binibiling hipon ay sariwa talaga at hindi bilasanang tinatawag? Okay. Dapat ang laman Gaya nila, nito ma'am, itong hawak niyo. Dapat ang kanilang ulo hindi natatanggal o Okay. hindi attached pa siya doon sa laman. Okay po. Hindi siya slimy at saka firm yung laman niya. Makikita mo naman kung sariwa o hindi dahil katulad dito halos buo pa. Hindi siya namumula yung kanilang walking legs. Ang tawag namin So pag namula na yung walking legs, medyo delikado na yun. Isa pa, kung Parang mabaho sa siya. isda, mata. Pero Yes. ito yung kanyang mga panglakad. Okay? Tapos hindi rin dapat siya nangingitim. Nangingitim. Oo. Yung pong, Yung di ba yung, carapace niya sa kung ulo. saan yung, meron yung, anong nga tawag dito, ma'am? Ano nga? Carapace. Oh, yung kung Tala nasa sa yung ulo. taba, diba? Oo, taba. Oh, yun, kung hindi daw nangingitim, okay pa yun. Pero pag nangingitim na, deadmahin nyo na. Dead na. Okay, ano pa po, Okay ma'am? pa naman yun. Ano pa Hindi po? na, safe naman siyang kainin. Kaya lang, hindi na yung sariwang-sariwa talaga. Na gusto natin. Oo, na Okay, gusto ano pa natin. po, ma'am? Katulad nito, wala na yung, hindi nakadikit na yung ulo at medyo malambot. Kasi yan, nagmo-molt yan. Kaya siya lumalaki, nagmo-molt. So, ibig sabihin, nahuli siya during molting period. Medyo malambot siya. Molting meaning, ma'am? Molting, ibig sabihin, nagpapalit siya ng balat para siya lumaki. Okay, ayan mga kapuso. So, wala naman pala dapat talagang ikatakot, no? Wala naman po talagang dapat. Kaya lang, syempre mas maganda nang makasiguro tayo para yung kakainin natin, hindi naman tayo maapektuhan o hindi tayo madidisgrasya, no po? Yun lang yun. Ayan mga kapuso, sana'y nakatulong itong tips na binigay ni Ma'am Ligaya sa inyo para naman maging maayos ang inyong pagkain sa inyong mga hapagkainan. Maraming salamat, ma'am. Balik po muna tayo, Ivan. Maraming salamat, Love Anuver.